Eto, singit ko lang ho mga bossing ha, ito yung kay Senator Tito Soto. Singit ko lang po itong kay Senator Tito Soto mga kababayan. Sabi dito, grabe! Tito Soto shocked by Senate insertion in 2025 national budget daw ho mga kababayan, mga boss. This was how Senator Vicente Soto III described the alleged 142.7 billion. Grabe, laking pera. 142.7 billion in budget insertion that Senate President Chis Escudero and other senators supposedly made by 6.2 trillion spending program this year, which included a whooping 1.1 trillion allotment by the Department of Public Works and Highway o DPWH. Nako, diyan lagi mga kababayan, no, sa DPWH, yung mga maayos na kalsada, gugulat ka, biglang sira. Oh, okay to ah. Kakagawa lang nito 3 years ago yung kalsada namin ah. Sira. Bakit hinuhukay? Bakit giniba na naman? Eh boss, mas patitibayin natin. Lalo na kapag kayong malapit na ho ang eleksyon, mga kababayan. Di ba? Pag malapit na yung eleksyon, makikita mo oh, kabi-kabi lang mga kabi-kabi lang mga kalsada. Yung binubuta, sinisira, ginigiba. Bakit? Eh kasi para makita ng taong bayan, sila ay kumikilos. At least, fresh sa isipan ng mamamayang Pilipino na eto, talagang kami ay kumikilos at madami kaming mga proyekto. Sabi, grabe is the word. Amendment by the Senate in the past never ran into billions pesos, especially in it involves DPWH. Is scandalous to say the least, he said. More so when this amendment came from budget cuts from DepEd, no? And DOH. Wow. Tapos lipat doon sa DPWH. Grabe. We will surely look into this and investigate this. O yan. Yan ang maganda mga bossing. Dapat madami yung nagsasabi mga kababayan. Buwagin na, no, ang Senado. Madami pong ang nagsasabi wala nang silbi ang Senado. Actually, kawawa ho yung ibang mga senador na nadadamay lang ho dito, mga kababayan. Kasi meron naman po talaga tayong mga senador na talagang kumikilos at nagtatrabaho ng maayos. Kaya lang ho, mas nakalalamang po yung mga senador na mahina ang ulo at mas inuuna po ang pansariling interes, hindi po interes ng bayang Pilipinas, mga bossing. Di ba? Sabi ni Queen Lioness, tanggalin ang Senado. Sabi ni Neng Gigi, diyan yumaman ibang politiko sa mga bogus na project. Oh. Sabi ni Spanish girl, ginamit ni Chis Escudero sa magaling na salita at katalinuhan, pero naging tanga na rin. Hindi, tingin ko, lalo na sa impeachment, tingin ko, mga boss chief amo, sir, alam ni Chis Escudero yan. Alam na alam ni Chis Escudero yan. No, kaya lang po, wala eh. Hindi pwedeng sumagot eh. Hindi pwedeng sagutin eh. Hindi pwedeng gawin yung tama eh. Baka mamaya, madami ding bumulaga sa kanya. Madami ding isiwalat sa kanya yung mga Duterte. Yun lang po nakikita ko sa pag-aanalisa natin mga kababayan kung bakit takot na takot sila. Sabi ni SLNK, I think mostly ng mga previous government official, even the present, ay matatalino. Mga magna. Matalinong magna. Ay, Diyos ko mga kababayan. Sabi ni Fernando Sevilla, ipaliwanag muna at kung nalaman na ng tao ang totoo, di wag nyong ituloy at totoo ituloy nyo para matuwa naman yung nagbabayad ng tax kung saan nilagay. Ayan! Mahirap din ho talaga yung sinasabi ni Escudero, mga kababayan, na etong impeachment na ito, pwedeng ma-dismiss, no, sa pamamagitan nung pagboto-botohan nila. Samantalang wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya, hindi pa naririnig ang prosekusyon, hindi pa naririnig yung mga witness.
hindi pa naririnig yung depensa o baka walang ipaparinig talaga yung depensa. Dahil kung merong mga depensa ho yan, mga kababayan, tagal na. Di ba? Ang tagal na nilang dumipensa. Sa Congress pa lang ho, malamang dumipensa na ho sila mga bossing. Kaso wala. Di ba? Sino naman bang government official, lalo na vice presidente at presidente, ang gusto na umabot pa ng impeachment kung meron naman po silang lugar na pwedeng pagpapaliwanagan yan? Di ba, FF? Oh. Ngayon ho, mga kababayan, bakit ganyan ho yung title natin? Ramdam mo na talagang dun din po ang gustong puntahan ni Chis Escudero tungkol po sa impeachment. No? Sabi ni Alex Pontanosa, Boss Mark, mukhang gusto nang umuwi ni Harrieta. Sabi niya lang yun, maniwala ka dyan. Hindi, pero frustrated na din ho no? Frustrated na at talagang stress na din ho si Harry Roque. At the same time, nagtatampo na din yan sa mga Duterte. Hindi ho siya pinapakinggan O, pakinggan natin mga kababayan si Chis Escudero ha. Sagot niya ho ito doon sa mga nagsusulong ng impeachment. O. Klaro ang kanilang gusto. Ayan. Ano sabi dito? Definisyon nila ng pagiging patas ay kakampi sa kanila sa gusto nila, pues hindi patas yun. Klaro ang kanilang gusto mangyari. Ano, sadali. Hindi ko marinig maigi. Maugong. Dalawahin ko. Ulit. Game. Definisyon nila ng pagiging patas ay kakampi sa kanila sa gusto nila, pues hindi patas yun. Klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porket hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Hindi, kasi ganito lang kasimple yan Merong sinusunod ang bansang Pilipinas. Nandiyan po ang konstitusyon. Kung ano yung nakasuod doon, kung ano yung nakasaad doon, yun lang gagawin. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng mag-insert o maglagay o magdagdag diyan, mga bossing. Kung ang sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas, pag 1/3 na nga po ang nakapirma ng mga congressman doon sa impeachment, agad-agad, shall forthwith, tuloy-tuloy, madaliin, no? Kailangan, kung mag-break kayo, wag nyo muna unahin yung break nyo. Unahin nyo to kasi importante to sa ating bayan. Shall forthwith into trial. Pero ibang-iba ho ang nangyayari mga kababayan. Kabaliktaran po ang pinaggagawa ng mga senador natin mga kababayan. So sa tingin nyo po ba hindi patas? O sa tingin nyo po ba patas yun sa konstitusyon ng Pilipinas? Hindi. Kasi malayo ang ginagawa ho nila. Kaya umaalma yung taong bayan.